Yun, sa mga nangaral sa lahat mga paps, and welcome back sa ating munting channel, no. So sa araw to meron tayong tanggap, ito isang LG 55 Smart TV. Bali nabuksan na po natin yan. Ayan po siya. So tingnan natin yung kanyang model. Model niya is LG 55 UR8150 PSB. So ang problema nito nung tinest natin pagdating is naka-dim lang siya. Very common issue, no, nagdi-dim. So meron siyang backlight and probably meron nitong sounds din. Wala lang siyang picture. So testing natin, ayan. So automatic on na to. Tingnan natin bumukas yung backlight, bumukas yung backlight niya. So tingnan natin ngayon, ito naka-dim lang, oh. Ito niya ba? Yun, oh. Okay yung backlight, buo yung backlight niya, pero wala nga siyang picture. So ngayon gagawin natin ito is voltage checking tayo. Check natin yung kanyang BGH, kung meron bang BGH or wala. So ito siya, ito yung BGH supply niya. Tingnan natin. Ayan. So yun, wala nga siyang BGH supply, no. Yun, siyempre wala talagang picture yan kasi hindi po nag-uusulit yung ating level shifter. Ayan. So gagawin natin ngayon, siyempre first bunutin muna natin yung saksakan yung ating flag, tapos mag-remove tayo tulad nung nagawa natin dati. First removing natin is isolation natin is yung itong kulay puti, yung na may pin number 1, kasi kadalasan ito yung may problema. Ayan, sa mga LG na ganito, Smart TV na ganitong design ng mainboard at saka ganitong design. Ayan, mga Smart TV ng LG. So nakahang po yung number 1 papuntang right side ng panel natin, papuntang right side. So ang natira yung pula, number 2 papuntang left side ng panel. So ngayon check natin, saksak ko lang, saksak. Tapos check natin yung voltahe dito kung meron na bang lalabas. Ayun, no, meron po siyang 36.24 volts. So matapos itong may hang yung isang ribbon papuntang right, ayan, yung kulay puti, tapos may markang number 1, nagkaroon po siya ng supply yung ating BGH. Ito po yung BGH supply, 36 volts, so medyo mataas, no. Ayan, so tingnan natin kung meron bang display. Angatan natin ang konti kung meron po siyang display, no, kasi nagkaroon na siya ng supply, so angat natin. Ayun, oh, meron po siyang kalahating display or picture. So dito wala po yan kasi meron po siyang, kasi nakahang yung ribbon na papunta dyan. So andyan yung problema. Then okay yung kabilang side. Ayun, oh, meron po siyang kalahating display, pero meron ako napansin, oh, patay tayo dito. Ayun, oh, deep pixel po yan dun sa kanyang source scope. GG tayo nito. Yan siguro yung dahilan kung bakit napapotek yung ating level shifter. So tingnan natin, parang may kalawang din dito, eh. Ayun, no, nako, parang nabasa to ng tubig, yun, no. Marka ng kalawang, so parang tubig nga to, parang nabasa to ng tubig, bihira. So gawin natin muna, try natin i-block natin yung mga clock signal at saka swapping voltage na papasok sa my side na to. Then testing natin para makita natin kung makapag-display ba siya ng buo, no, kung i-block natin yung mga clock signal yan. So dito continue tayo, nag-block na po tayo. Ibalik na po natin yung BDS cable natin, number 1. So meron na po tayong blocking dyan, 16 pins po yung blocking natin dyan. Then saksak natin kung makapag-display ba siya ng buo para makita natin ano yung kanyang display. Ay nako, ayun, no, tingnan niyo mga paps. Ayun, may tama yung panel niya. Bihira, sayang naman, no. Okay pa naman yung kabilang side, napaka smooth ng display, walang wala siyang fine lines, walang glitching sa screen dito na yung unang gawa natin, no. Ayun, ngayon smooth na smooth. Tingnan niyo naman dito, ayun, no. Yan yung marka na may kalawang, so nabasa, parang nabasa siya ng tubig kasi hindi naman ito makakalawang yun kapag walang tubig or anong liquid na natapon dun. Nako, ang bihira-bihira na sana, naging bato pa. Ayan, oh,
malaki yung tama at parang lalaki pa yan kasi meron pang yun, no? Parang palaki na palaki yung problema niya kasi meron pang dumadagdag na linya. Ito pambihira naman. Yun, no? So eto, negative yung repair natin. Siguro check up lang yung charge natin kapag ganito kasi meron namang problema yung panel. Tingnan nyo, ito natapunan siguro ng tubig to or in liquid na tinamaan siguro yung source scope natin dito or yung panel mismo, no. So try lang natin siguro babaklasin yung frame na to. Tingnan natin kung ano pang magawa natin, pero sa tingin ko wala natin magagawa dyan pag mga ganun na kasi parang internal na yung problema. Kasi internal na po yung panel ang problema na ganun. So medyo mahirap na. It's only way para ma-solusyon yung ganung problema is mag-replace ng panel. Pero parang bibili ka na rin ng bago, no? Pero medyo mainit dito. So ganun lang. Hindi ko napakita kung baklasin yung frame dyan kasi parang negative naman yung repair natin kahit na baklasin pa natin yan para wala natin magagawa dyan pag ganun kasi natapunan na ng tubig ayun. So hanggang dito na siguro yung video natin mga paps, and maraming salamat sa mga nanood, no. Better luck next time na lang tayo, and hanggang sa muli, peace out.